Hello, kumusta? Karon nga video akong sulti sa inyo ha, giunsan ako pag-anhi diri sa New Zealand o para makatrabaho ko sa farm. So karon diri ko nagtrabaho sa Rangitata sa Timuca diri sa New Zealand. Rangitata Island, Timuca. So sa ka-farm diri na ako isulti ang ngalan sa farm. So first, naapa ko sa Pilipinas, nag-study ko sa Dairy Farm Assistantship course sa Muscat, sa Claveria, Misamis Oriental. So, karon nag-change the slag name. Nag-change slag name karon USTP ba to or basta. Muna nag-change slag name karon. Before, Muscat ang ngalan na nila. And then, pwede ka makuha og kurso lain nga kurso basta related sa animals like animal production sa TESDA. But before that, mas maayo nga mo konsulta ka sa mga consultant diya sa Pilipinas. Ako ang consultant si Doc Joy nasa Davao. Maayo siya nga consultant, isulti niya tanan mga requirements ang ay nimong buhaton. Ang maayo lang gyud di di ka mamutbot, di ka maghimog certificate nga gikuha nimo ni siya kay sus ug masakpan bitaw ka na impas di ka makadaig apply. Mga basic requirements sa pag-apply mo tuntua dapat na kay dairy assistantship course or training about sa dairy, and then mga kwandan pagkaman nimo na kuha nimo diploma, certificate, then NBI, transcript of record. And then, mukuha po kag certificate sa eskwelahan. So, kung diin ka nag-eskwela college, mukuha kag certificate dito nga sa registrar nimo nakuhaan nga certificate in murag of English language as a certificate of English as a second language basta mahibaw-an nilang ang atong eskwelahan diya gatudlo pug English. Kalimot ko sa ngalan sa certificate. Then requirements po sunod is ng affidavit of support. So akong hisgutan ng affidavit of support o niya later on sa video, and then birth certificate nimo. So muna yung mga importante. Muna yung mga basic requirements sa ka mga apply po. Then next, sponsor. So kaning sponsor mo pinaka ang ngayon nato yung mutiman-an kay na-deny ko once tungod ani. The sponsor kay wala mi kabalon sa una. Sabi na mo, kung na may kwarta, diretso na mong ipakita ka na may cash on hand. Then diretso na mo ibayad sa mga tuition. Pero, ang sponsor di ay dapat naakay stable nga account sa bangko for 6 months. Nga medyo dako-dako nga kwarta, much better if naakay mga 300 pataas or to 500 pas maayo. Nga stable ang account dito nga nagidungagan, ikuan gamay, pero dili ginang bundak-bundak nga sa sulod sa kabulan, budakan mo 100,000 to 200,000 baka nga ang average, ang hitabo sa kuha, ang average balance na ako sa 6 months is 152, and then ang actual balance mga nasa mga 500 ka pen. So nakuratan sila nga within 2 months nakita sa bank statement nga daghan kayo kog kuan bundak nga kwarta kay may kabalo yun sana mo to pagbuhat. Then mo to iningdan nga na-deny ko kay dili sila sure kung asa gikan ang ako ang funds. So muna pinakamayo kung once nga naamoy sponsor, pakitaan ng relatives ninyo nga medyo ng kwartaan gyud. Kung wala mo relative igsuon or basta close relative ninyo nga ma-connect nimo ang imuhang birth certificate sa imong mama or sa imong papa ato nga tawo nga imong sponsor. Either igsuon ba sila igagaw basta mangita kuha nimo sa birth certificate, ma-connect nimo sila nga relative gyud mo. So, ano itong pinakalayo nga, porque nga parehara mo kaplido, pero di nyo makonect ang inyong birth certificate, mas lisod nang na. So, muna na. Then, affidavit of support. So, muadto mo kabugado, maghimo mo affidavit of support nga kanang imong sponsor, willing siya mo support sa imuha nga in case of sa mahitabo nimo sa New Zealand, andam siya motabang sa imuha. So, balik ka ng sponsor, anyone, nga basta na kwarta, stable ang kwarta sa bangko within 6 months.
And then next ang imuha na pod, ang imuhang personal funds. So dapat na kay proof nga asa nagikan na nimo ang kwarta. Ako sa akong sitwasyon, akong gihimo nga proof dito is nagtrabaho ko sa Taiwan for 3 years from 2014 to 2017. Then nag-apply ko year 2017 pod. So mo to kung gihatag na proof. Then mula gito na deny ko kay may kabalo sa funds. Dapat ang ako pong account sa bangko dapat stable pod siya nga within 6 months pod nga ako gitong gitigom nga kwarta para nga maka-abroad ko, makaanhi sa New Zealand. Nga intended gito siya. Mo to yung proof nako nga makabayad ko sa akong tuition, sa akong mga balayro non dire sa akong allowance while nagstay ko sa New Zealand. And then katong sponsor nako, mora to'y proof nako nga in case mahutdan ko kwarta dire unsa may tabon nako naa siya makatabang nga apo siya kwarta. So dapat ikuan gyud nga ang kwarta ninyo tinuod yung nga kwarta dili lang mangita mo kwarta hinulman. Dahil ni hulog ra dito. So mas maayo nga kung namgay mo yung kwarta nga makautang mo, makahulam, ipundog 6 months sa bangko na stable siya, nga walay nga kuan. Basta nga naagay proof kay estudyante be ka dire, dili ba ni working visa mong gi-applyan. So but pasabot student visa ka, dapat ma-proof nila or magbawa nila nga naagay kwarta nga maka-survive ka dire sa 3 months ni mga study. And again, ilag yung gibutang sa mong hunahuna nga employment there is not guaranteed. Di porket mo eskwela na ka dire, makatrabaho ka, pero once na ka dire, tabangan kanila mga itag trabaho. And so far, wala pa man wala na kitag trabaho, pero ilagi na ingon nga employment there is not nga dili sa guaranteed. Next, ang fees. Diri na ta. So di kay ko muhisgot ani about sa mga fees no kay basig makuha na akong agency o consultant, mas maayo wado lang mo ni Doc Joy sa Davao. Akong ibutang iyang address sa description. Na mga duha ka agency sa Davao na Doc Joy Documentancy and Consultation Services o napoy Ideal Visa Consultancy ba na sila dahil gyapon sa Davao. Pero ako na po kang Doc Joy. So muna sila yung mga schools nga gikuhaan ng mga estudyante sa National Trade Academy diri sa New Zealand. So next, natay sa kuha pa ni nga fee sa unahan na ay consultation fee. Then kani ako nitong aning niya kay ang uban kay momong gining niya ang kwan di man sa party sa agency. Ang medical nimo mga worth siya 11,000. Then pag lodge pud sa visa almost nakalimot na ko 8,000 to 10,000 siguro to. Then apoy processing fee. So sanasa magyud ka na mga agency na ginay mga processing fee. And then tuition. Sa ako nga time no this year lang ang tuition ako may abot siya og mga 420. Dila to sumpay mo sa 420 pesos o 423,000. Dayon allowance nimo while nag-study ka for 3 months. Allowance, and then kanang tuition nimo included na ng homestay. So while nag-study ka, magpuyo ka sa pamilya diri sa taga New Zealand para makabalo ka silang culture, ma-train ka sa language, sa English. Then apil na sa imong tuition. So ang buhatan nimo diri for 3 months, magpuyo ra sa kabalay. And then hayahay kay kinabuhi pag mata nimo na nakay pagkaon, ni eskwela nimo na nakay balon nga lunchbox. And then pag uli nimo ginigahapon, sila pay mag-andam og panihapon nimo dinner, then tulog lang ka. Munay hayahay imong trabaho dire. Ay hayahay mong kahimtang dire sa 3 months nimo nga pag-study. So, mo nang naa. So, student visa, and after that i-deploy mo sa farm na mo'y OJT nga 2 weeks. Then after na ka ng OJT na ng farm mo OJT-han mo na mo absorb si mo kung magustuhan kanila silang performance. So again, daghan ang trabaho diri sa farm kung gusto lang gyud mo, kung gusto lang gyud ta. Pero ang problema lang gyud ang pagsulod. Kung nakay saktong dairy farm experience, mas maayo, makales ka gasto. Pero pag wala, mas better nga mag-study sa diri sa National Trade Academy, and then mag-learn ka
unsa ang pag-work sa dairy farming sa New Zealand para ma-apply nimo sa trabaho dayon. So moro na, siguro na ako'y nakulang, nalimtan, pero kung na may pangutana, comment lang. Bye-bye!